So this morning, ang mensahe po na ating mapapakinggan ay magpapaalala sa atin at magbibigay ho sa atin ng kaunawaan kung papaano ho tayo magiging mabuting mga katiwala ng ating Panginoon sa iba't ibang kaloob na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng at least one or karamihan ay mas higit pa na mga kaloob, talento upang magamit para sa Kanyang kaluwalhatian. So ang title ng message ay tayo'y katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Everybody say katiwala. Maliwanag yan, hindi atin. Amen ba? Ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Basahin natin ang 1 Peter 4:10-11. Sige po. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Meron tayong iba't ibang kaloob. At ang utos sa atin, ito'y dapat gamitin natin sa kapakinabangan ng nakararami. So yung talent na meron ka, yung gift na meron ka, yung kaloob na yan, hindi ibinigay o pinagkatiwala ng Diyos for your own benefit. Yan ay dapat pakinabangan ng higit na nakararami. We are interconnected with each other. Hindi tayo nabubuhay na para sa ating sarili lamang. Amen ba? Nabubuhay tayo na tayong lahat ay magkakadugtong. Amen? Okay. Ikaw ba ay tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Every one of us has a gift, talent, abilities. Sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 7, nais ko sana ang bawat isa ay maging katulad ko. Ang nagsasalita po dyan ay si Apostol Pablo. Ang ibig niyang sabihin na nais ko sanang maging katulad ko ang lahat, kasi si Paul po ay single. Hanggang sa siya ay tumanda, hindi siya nag-asawa. Pero sabi niya, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho yung atin pong, yung distribution na ginawa ni Lord sa ating lahat. Dahil ang purpose ng Panginoon ay para hindi tayo lalong magkanya-kanya. Ang purpose ng pagkakaiba-iba ng kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin ay para lalo pa nating maunawaan na kailangan ho nating mag-unite. Kailangan nating magtulungan. Para hong itong ating kamay na ang ating mga daliri ay may kanya-kanya pong purpose. Amen ba? Bawasan mo yan ng isa, hindi na siya magpa-function ng ganoon 100% niya. Laging ramdam nilang may kulang. Alisin mo man ang kahit alin dyan, ang isa dyan, tama na at baka maiba ang aking kamay. Di ba? Bawasan mo yan, hindi yan magpa-function ng maayos. Amen ba? Ganun ka-importante yung kaloob na meron ang church. The church is you and me. Amen? We are the church. At yung church ng Panginoon may kanya-kanyang kaloob. Yung katabi mo, may kaloob. Iba sa meron ka. Yung iyo, wala siya. So hindi kayo dapat magtunggali, kundi dapat kayong magsanib puwersa. Bakit? Kasi yung kakayanan niya ay makakatulong to accomplish the mission of the Lord. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, we need each other. Amen? So, humanap ako ng mga character sa Bible, mga kilalang
personality sa Biblia na makikitaan ho natin nung iba't ibang kaloob at kung papaanong yung kaloob ng yon ay naging beneficial sa church at sa kanilang mga personal na buhay. Number 1, Joseph the Dreamer. Tingnan mo kung tulog ang katabi mo, baka nanaginip. Wala naman. Joseph the Dreamer. Imagine, from being a slave, di ba binenta siya ng mga kapatid niya sa ibang lahi. Pero from being a slave to being a governor of Egypt. Grabe yung promotion. Amen? Alipin. Biglang naging number 2 ruler sa buong Egypt. Amen ba? Bakit? Kasi ginamit niya yung kaloob ng Diyos sa kanya. Ano yung kaloob na yon? To interpret dreams. Nasa loob siya ng bilangguan, na naginip ang Pharaoh, walang makapag-explain kahit ang mga pantas. Naalala nung kanyang kasamang preso, yung kanyang kaibigan ni si Joseph. At ang sabi niya, naalala ko po, naku, nagkasala ako, nakalimutan ko yung kaibigan ko. Sabi niya, mahal na Paraon, meron po akong kasama doon sa kulungan na siya po ay kayang i-interpret ang panaginip. Pinatawag ngayon ng Paraon at ipinaliwanag ang kanyang panaginip na 7-7-7. Ang 7 baka na payat, ang 7 bakang matataba ay ganito, ganyan-ganyan, tumutukoy sa 7 taon ng paghihirap at pagkatuyo. At ang 7 taon naman na ay 7 taon ng kasaganaan, then na-interpret niya at talagang nangyari. Hanggang sa sinabi ng Paraon, mula ngayon, since ikaw ay sinasamahan ng Panginoon, ikaw ay gagawin kong tagapamahala. Ayun. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo yung kaloob ni Lord ng tama. Hindi niya ginamit yan para sa kanyang personal na interest lang. Ginamit niya yan para sa kapakinabangan ng buong bansa. At ano ang nangyari sa flood control? Ay hindi, wag natin pag-usapan yan. Pabayaan na natin silang magkugulo sa flood control. Basta tayo ay magsalita. Amen po ba? Bilang mga mamamayan ng ating bansa. Karapatan nating magsalita sapagkat tayo lahat ay taxpayer ng bansang Pilipinas. Amen ba? Okay. Move forward. So, that's number 1. Joseph. Kung gagamitin mo ng tama ang kaloob ng Diyos sa iyo para sa kapakinabangan ng higit na nakararami, anong mangyayari? The Lord will bless you. May personal blessing ka. Amen? At ano pa? May national blessing. Ano pa? May universal blessing. Kaya yung kaloob sa atin ng Panginoon, may gamit. Amen? Number 2. David, the king. Si David ay saan nagmula? Pagiging shepherd. Tagapag-alaga lang ng kanyang tatay ng mga tupa. Ang mga kapatid ni David nasaan? Nasa training camp, nasa PMA, nasa PNPA, nasa academy. Ano? Nagtitrain. Bakit? Matitipuno. Pero imagine this young shepherd. Ano nangyari? Mula sa ganong kalagayan, shepherd siya. Siya ay naging hari ng Israel. Paano nangyari? Hinahamon ng Palestine ang bansang Israel. At ito ay sa katauhan ni Goliath. At ang sabi nitong higanting ito, umili kayo ng isa na lalaban sa akin. Pag ako ay natalo, susuko ang buong Pilisteo. Pag kayo'y pag tinalo ko naman siya, susuko ang buong Israel. Wala ni isa mang matitipuno na mandirigma ng Israel ang nagtangkang lumaban. Lahat ay takot dahil sa laki at napakahusay na mandirigma itong si Goliath. At isang shepherd na bata ang nakapunta doon at nakarinig ng paghahamon. At nagsalita itong si David na ito. Sino ba itong hindi tuli na ito na hinahamon ang bayan ng Diyos? Sabi niya. Naisip niya doon sabi niya sa nakwentuhan niya, alam mo ba, yung aking alagang tupa, pag kinagat ng leon,
Hinahabol ko yun. At sinusuntok ko sa panga. Bagsak ang leon. Ganon din ang oso. Pag sinuntok ni David, bagsak. Kaya sabi niya, kung yung mga leon binigay sa akin ng Panginoon, ikaw, di ba? Sabi niya, ikaw, Goliath, pupugutan kita ng ulo. Ang tapang. Amen po ba? O yun yung kaloob sa kanya eh. Trained siya. Hindi doon sa training camp, kundi doon sa wilderness. Kasama ng mga mababangis na hayop. Kaya sanay siya na pumatay ng mga hindi ordinaryo. Kaya yung kinatatakutan ng mga tao, hindi niya kinatakutan. Bakit? Alam niya sa pamagitan ng kaloob sa kanya ng Panginoon na lakas at yung skill na meron siya plus yung faith niya sa Panginoon. Ano nangyari? Ni hindi man lang siya nakanti ni Goliath. Dahil isang tira lang ni David. Balot na balot si Goliath ha. Imagine, higante nasa harap mo, laki. Laki ng ulo, laki ng... Tapos nakabalot pa ng armor. Aba, malaki na nga, balot pa ng bakal. Anong gagawin mo? Baka yung espada nun hindi mabubuhat ni David. Alam niyo ba yung espada ni Haring Saul? Nalaman niyang ang lalaban bata. Wala siyang choice kasi yun lang yung naglakas loob. Sabi nung Haring Saul, o David, suot mo yung aking armor. Pag suot kay David, bumagsak si David Hindi ko kaya, wag na lang mag-armor. Diba? So wala siyang suot yung kalaban niya. Pero dahil skillful siya, plus member siya ng JA1 JA1 si David Diba? Alam niyo ba yan? Pagpaikot niya nung sling niya, JA1, di ba? Magaling sa yan. Sa declaration, tsaka sa, pak! Angel of God. Hawakan mo yung yung aking bala, pak! Tumama. Ito lang yung yung sa armor niya, ito lang talaga yung may butas. Di ba, syempre, kailangan may butas yung mata. Dito tumama. Bagsak si Goliath. At yung mismong espada ni Goliath, na ang laki-laki, yun ang pinamputol mismo ni David sa ulo. Pagtaas ng ulo, sigawan na yung mga Israelita. Amen? At mula noon, si David ay sumunod na hari ng Israel. Sabi mo sa tabi mo, anong skill mo? Magaling ka bang sumayaw? Gamitin mo yan para sa kapakinabangan ng marami. Amen? Huwag mong gamitin yan sa kapakinabangan ng iyong sarili. Nasasayaw ka para lang sasabitan ka ng mga kung ano-ano dyan. Hindi ganon, ha? Dapat ang sayaw mo for the Lord. Di ba? Kaya mga tamburin, ako sayang yan, gamitin nyo yan. Alam nyo, pag hindi nyo ginamit, mawawalan ng kabuluhan. Kakalawangin. Ay sayang naman. Amen po ba? Taas ang kamay dito ng kung kumanta dati, mataas pa kay Regine Velasquez ang boses. O pag hindi mo ginamit yan para sa Panginoon, sayang yan. Amen ba? Kung magaling ka dito, ikaw lang yung pinakamagaling magpakintab ng mga bahay-bahay, kagaya ni Delio. Di ba? Pag hindi nyo ginamit yan, kakalawangin. Kaya gamitin ng gamitin lahat. Amen po ba? Second, nakita niyo kung gaano ka-importante pag yan ay ginamit natin ng tama ayon sa kalooban ng Diyos, yung pangarap mo, nakakamit mo. Amen? Bakit? Ang Diyos ang nagpapasya Kaya pag nalaman mo kung saan yan dapat gamitin, the Lord will bless you. Blessings will follow sa buhay mo. Last, Daniel. Sinakilala kay Daniel? Ha? Hindi nyo kilala si Daniel? Si Daniel Padilla? Daniel. Okay? Si Daniel po ay from an exile to being an assistant to the kings. Outcast. Grabe. Talagang pag si Lord nag-promote, hindi mo maipaliwanag. Pag ginamit mo yung kaloob ng Diyos sa'yo, yung talent, yung skill na meron ka for God's glory,
hindi mo maipapaliwanag kung paano biglang babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kung paanong bigla kang dadalhin ng Diyos sa lugar na matagal mo nang minimithi, na hindi mo talaga mapunta-puntahan, pero nung nag-umpisang ipagamit mo yung kaloob ng Diyos sa buhay mo, bigla na lang nabuksan ang pinto at hindi mo maintindihan, andun ka na pala. Amen? Kaya mailap ang hinahanap mo, kaya hindi mo abutan ang pangarap mo, baka may mga bagay na dapat maintindihan muna natin. Yung kaloob ng Diyos sa'yo ay gamitin mo para sa kanyang kapurihan. At ang sabi ng Bible, siya ang bahalang magdagdag. Sabihin mo na from A to Z, anong pangarap mo? Anong minimithi mo sa buhay? Alam mo bang nasa kamay ng Diyos lahat yan? Alam mo bang kayang sabihin ng Panginoon ora mismo, ngayon din, etong bagay na hinihingi ng anak ko, dadating na. Pwede. Pero hanggat hindi natin naiintindihan yung purpose natin sa mundong ito, hanggat hindi natin nalalakaran kung ano ang dapat nating lakaran sa buhay na ito, humahabol tayo sa hangin. Chasing after the wind ang lahat ng nangyayari. Sayang, suntok sa buwan. Para kang boxer. Sumusuntok sa hangin, walang kalaban. Sayang ang lakas. Sayang yung effort. Kahit todo-todo yung suntok mo, wala ka namang tinatamaan. Amen po ba? Kaya gusto mong ma-hit yung target mo, parangalan mo ang Diyos gamit ang talentong meron ka. Amen? Talagang lahat. Wala ho ni isa dito yung zero, hindi binigyan ni Lord ng talent, hindi binigyan ni Lord ng kaloob, ng skill, wala. Lahat meron. Bago ko tumuloy, pwede bang sabihin mo sa katabi mo kung ano yung talent or yung skill mo? Saan ka mahusay, kapatid? Sige, kwento. Dali. Lahat Oy, mga kapatid, kaya yung iba ayaw umattend sa church na ganito, natatakot sila. Kasi tulad niya, may nagsasalita ng walang kausap. Humarap kayo, may katabi kayo, doon kayo makipag-usap. Kaya hindi tayo makapag-invite sabi, ayoko, nagsasalita sa hangin. Nanay, yung mga taga-Pasig, usap kayo, usap. Walang kausap siya, Nakikita ko yung walang kausap. Taas ang kamay ng hindi pinansin ng katabi. Walang pumansin sa'yo, Jason. Laki-laki mo. Joke, binibiro lang po kayo, ma'am. Okay? Tatawag ako ng isa, Tawag tayo, tawag. Ayan. Sino pong kumausap sa'yo, kapatid? Si mama po. Ayan. Mama mo. Anong tinanong ni mama mo? Tumatawan. Saan daw po ako magaling? Anong sinabi mo? Ano po? Anong skill mo na? Kumanta po. Kumanta. Oh, kumanta. Worship team. Amen. Sample. Hindi, kahit yung uso ngayon, yung kinakanta ni Moira. Hindi, sorry. Thank you, Naka. Ate Arlene, sino kumausap sa'yo? Si Ate Dea. Ayan. Ano po ang inyong talent o skill? Ano din yung papupuri din sa Diyos, sa Biblia. Pagbabasa ng Biblia. Yan. Yung skill niya ay mahusay siyang magbasa. Diba? May mga ganun Diba? Reader ka, nabasa mo na yung mga ibang libro. So, very knowledgeable ka pagdating sa maraming bagay. Yan ang mga reader. Amen? Ngayon daw, nagbabasa na siya ng Biblia. Amen. So, third time na po nating nakasama dito, kapatid natin, si Ate Arlene. God bless po sa inyo. Last. Si Kalay. Kalay, alam ko na ang isa mong talent, TikToker ka. Hindi. Ano po, kumanta. Uy, kumanta. Roan, alam mo na. Vertical, ang dami pala ditong kumakanta, no? Eto nga, isa pa. Chay. Anong skill or anong talent mo?
Si Chai ay ano rin ha, kagaya ni nasa ano rin siya, industry ng ano. Mag-interview. Magaling daw siya mag-interview. Naku, tama-tama to. Pagka nag-OVE tayo, di ba? One evangelism kasi more on questioning yun eh. Amen. God bless you, Chai. Praise God. So, sino po, naniniwala na tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang kaloob. Amen? Praise God. Gagamitin natin yan para sa Lord. Amen? Okay. Basahin natin yung Daniel 2:48 kasi sa kanya ako natapos. Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Bakit? Yung interpretation of dreams, meron ding ganong gift si Daniel. Na naginip yung king, wala ring makapagpaliwanag. Grabe yung promotion, ano? Siya ay ginawa nitong tagapamahala. Parang ano no, may similarity sa nangyari kay Joseph. Ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo. Naging head siya pati yung mga yung mga advisor ng king under na ni Daniel. Amen ba? So sinong gusto ng kakaibang promotion? Kakaibang promotion, ibig sabihin hindi dumaan sa proseso, sa tamang proseso. Parang tumalon ka. Yung promotion mo, which is unusual promotion. Sinong gusto niyan? Amen? Huwag mo itago yung talent mo. I-share mo yung talent mo. Tamo si Otep, multitasking yan. Kaya lang minsan sumusuko na siya kasi paikot-ikot siya, ganyan. Amen? Pero yung strength, supplied ng Panginoon. Amen? So, what are the things that we should do? Okay? Dito sa mga gift na kaloob ni Lord sa atin. Kailangan maintindihan natin. Okay? Things to do with your gift. Number 1, discover your gifts. Kinakailangan mong diskubrihin. Kasi baka yung iba, hindi siya aware na meron siyang ganong talent. Amen? So Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Alam nyo ba yung, marami na akong narinig na nabibless sila doon sa worship leader, ang galing niyang kumanta, sintonado yung nakaupo. Sabi niya, Lord, biyayaan mo po ako, gusto ko pong maging katulad niya. Na ako'y umaawit din. Alam mo po, anong nangyari doon? Natuto talaga siya. Tapos, minsan, anniversary natin, kumakanta yung kapatid natin na yon. May guest tayong pastor from Cavite. Sabi niya, ang galing kumanta nun. Galing sa sintonado yon, nag-desire lang. Humingi lang sa Diyos. Diba? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Lalo na yan, specific. Gusto niyang magamit para awitan ang Panginoon. Si David, isa sa talent ni David, si Haring David, siya ay worshiper. Alam mo ba kung gaano katindi? Again, proof na naman niya na siya ay JA1 ulit. Yan. Pag siya daw ay tumutugtog ng flute, yun daw mga sinasapian ng demonyo, gumagaling. At ang isa doon ay si Haring Saul. Si Haring Saul ay sinapian ng demonyo. Nung tumugtog si David, na umalis yung demonyo. Amen ba? Di ba, hindi natin alam. Pag kumanta si Kalay dito, nagsisimula pa lang, ha pa lang sinasabi niya. Sabi niya, hallelujah. Umpisa pa lang, ha. Wala na, gumanya na kagad yung mga Gantindi. Ang lakas, grabe. Amen? Amen? Walang imposible sa Panginoon, grabe. Amen ba? Hindi natin masasabi. Minsan tinatago natin. We need to discover. Para ano? Para mas magamit natin. Amen po ba?
Ano pang sabi? Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So ang problema kaya lang sarado, hindi tayo kumakatok pa. Kaya wala tayong masumpungan, hindi pa tayo naghahanap. Pero kung gagawin natin to, yung ask, seek, and knock, mabubuksan. Amen ba? That's number 1. Discover. Yan ay personal na ginagawa nung isang tao. Pangalawa, develop them. Once you discover, huwag mo nang bitawan. Kailangan i-develop mo yan. 1 Timothy 4:14, huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. So, the power of transference of the Spirit, of anointing. So, ganun ho, katindi yun. Kaya yung pagpapatong ng kamay sa atin ng ating mga pastor, ng ating bishop, hindi yun basta-basta. May something ho na naililipat. Kaya yun din yung, singit ko lang, yun din yung kahalagahan mga kapatid. Hindi lahat ng tao makikita nyo, magpapapatong ka ng kamay. Kasi may tumatransfer. Kaya kung ano yung meron siya sa loob niya, tumatransfer yun. Amen? So, yun naman yung wisdom. Make sure yung pagpapatong ng kamay sa atin, di ba? So, magta-transfer siya ng maganda. Develop. Number 3. After you discover, you develop. And number 3, use them to attain your godly pursuit and dreams. Pag sinabing godly pursuit and dreams, may kinalaman sa ating journey sa Panginoon. May kinalaman sa ating spiritual na paglilingkod. Ano sabi ng Romans 12, 6-8? Tumanggap kayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Sabihin natin, iba't ibang kaloob. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kaya yung iba, wala po akong talent, wala po akong pero di ba, yung kaloob sa iyo is service. So, maglingkod ka gamit ang iyong lakas. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Aba, yun pa di ba? So, lahat meron. Amen? Yung bang, lagi kang may panahon para makinig sa mga taong nanghahanap ng tenga na makikinig sa kanila. Yun pala ay kaloob din. Amen? Kasi hindi lahat ng tao may panahon. Karamihan ay, di ba, abala sa maraming bagay. Kaya pag meron kang ganyang kaloob, praise God, gamitin mo yan para sa Panginoon. Ano pa? Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Di ba, naalala ko yung lagi yung kinikwento sa inyo, isang kapatid natin, si Raquel, hindi sila mayaman. Halos talagang saktuhan lang yung kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pero nakita nila yung isang tao na nandoon sa may McDonald's na nanghihingi o nagbubukas ng pinto sa mga customers. Binigyan nila ng 50 pesos. At yung tao na yon, kasama na po natin dito, yun po si Delio. Yung binigyan nila ng 50 pesos, si Delio. At alam nyo, in return, si Delio ay biniyayaan ng Panginoon ng pagkita. Malaki na po naiipon niya. Hawak ni Pastora Marie yung pera niya, pinapaipon niya doon. Imagine, nagpapaatras lang siya ng sasakyan, ibibigay sa kanya 1,000. Sabi lang niya, God bless you po, tas pinayungan lang. Amen? So, very
Kala natin walang nangyayari. Merong laging nangyayari. Kaya kung ano man yon, gamitin natin. Simple lang, nag-abot lang. In return, sa biyaya ng Panginoon, marami na rin naibalik si Delio sa mga anak ni Sister Raquel. So, ganun yung nangyayari. Amen? Basta tuloy-tuloy lang tayo. Amen po ba? Huwag lang tayong mapapagod na gawin kung ano yung kaloob ng Diyos sa atin. Ano pa? Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Leadership, yung kaloob sa ni Lord. Di ba? Mag-lead ka ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. May mga tao na, di ba? Ang saya-saya nila pag pinapayagan mo silang tumulong sa'yo. Amen? Kaloob yun eh. Yun bang nag-o-offer? Gusto niyang tumulong? Pag tinanggihan mo yon, malungkot yon. Kasi kaloob niya yun eh. Pag pinayagan mo siyang, sige po, ang saya-saya niya. Amen? At yun po, kapag ginagamit natin yung kaloob na meron tayo ng tama, mararamdaman mo yung kakaibang joy sa puso mo. Subukan mo na meron kang tao na nakatawid ang kanilang hapunan sa araw na ito. Ang sarap nun sa puso. Amen ba? May tao na nakita mo nagtutulak ng sasakyan, walang bababa ka, tutulak mo rin. Iba yon. Amen ba? Tapos pagka Saturday, naposyal kayo sa church, tapos biglang nakita nyo, naglilinis si Toto, mag-isa lang si Totong naglilinis sa church. Diba? Sabi mo, Toto, tulungan kita. Ayun. Amen ba? Praise God. Lahat po yun. Wala dong mataas na paglilingkod at mababang paglilingkod. Ang pag-aayos ng upuan ay kaparehas ng aking ginagawang pagpipreach sa inyo. Parehas yan. At yung example na binigay sa atin ng Panginoon pagdating sa paglilingkod, di ba? Ang tunay na paglilingkod, ang hawak ay tuwalya. Di ba si Jesus? Anong ginawa niya? Pinaupo ang kanya mga disciples, kumuha ng balabal, kumuha ng tuwalya, kumuha ng tubig sa planggana, hinugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. Sabi ni Pedro, huwag niyo pong hugasan ng aking paa. Ayaw niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, pag hindi ka pumayag, wala kang bahagi sa akin. Sabi ni Pedro, paliguan niyo na po ako. Hindi, di ba? Paa lang eh. Gusto mo paliliguan ka pa. Amen. So ganun katindi. Masarap, maganda. Masarap kilalanin ang kapatid nating si Pedro. Very aggressive, pabigla-bigla, tas aatras, pabigla-bigla. Kaya nga sa Bible, nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, isa sa kanyang minamahal na disipulo na binalikan, sino? Si Pedro. Amen? Nadaanan ko lang yon. Nasaan na po tayo? Nandito pa rin sa church. Number 4, letter D. Use them to serve others. Ano daw dapat gawin natin dyan sa gift na kaloob ni Lord sa atin? Gamitin natin para maglingkod sa kapwa. 1 Peter 4:10-11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos? Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin sa paglilingkod ang lakas na kaloob upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kanyang kapurihan magpakailanman. Amen. Kung kusinero ka, may lugar ka. Amen ba? Pag may mga big events po tayo, ayun. Kung tagahiwa ng sibuyas, pwede pa rin po yan. Amen? Kung tagatikim lang, pwede na rin. At least balansyado ang lasa kapag ikaw ang tumikim. Amen? So, the right application of your gifts brings you good success in life, which manifests the glory of God.
hindi din natin naiintindihan, na binigyan ka na ng hint ni Lord para maging matagumpay ang buhay mo. Para maging masagana ang buhay mo. At ang hint na yon ay nandoon sa ipinagkatiwala niya sa iyo. Huwag ka na mag-isip ng iba pa. Alamin mo lang kung anong kaloob mo na galing sa Panginoon. Doon ka mag-focus, doon ka magpakahusay, magpakadalubhasa, at doon maiintindihan mo. Doon, yun pala talaga ang susi para pagpalain ng Diyos ang buhay mo. Maaring isa sa dahilan kung bakit sobrang nag-struggle ka sa work, nag-struggle ka sa ginagawa mo ngayon, ay dahil hindi pala yan naka-align doon sa gift na inilagay ng Diyos sa iyo. Baka mali ang lugar na kinalalagyan mo o mali ang pinupunterya mo. Amen po ba? Okay lang ba? Malalim ba? Naintindihan nyo? Okay po? So gamitin po natin yung kaloob ng Diyos para sa kapakinabangan ng isa't isa. Matthew 6 verse 19 to 21. Patapos na po ako. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Kung saan daw nandun ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kung saan nandoon ang kayamanan mo. So kung ang kayamanan na iniisip mo ay kayamanan dito sa mundo, doon ang puso mo humahabol. Kung ano yung tinuturing mong kayamanan mo, nandun nakalagay ang puso mo. Kung ang kayamanan mo ay ang Panginoon, nandoon ang puso mo. So saan naroon ang puso mo? Nasa Bicol po. Oh, bakit nasa Bicol yung puso mo? Umuwi po siya sa Bicol eh. Nako. Amen? Huwag mo ilagay yung puso mo sa tao. Kahit mga babae, asawa, lalaki, kahit asawa mo yan, huwag mong ilagay ang puso mo sa Kanya. Ilagay mo ang puso mo sa Diyos. Amen? Mas mahalin mo ang Diyos kaysa sa Kanya. Kasi pag mas mahal mo siya kaysa sa Diyos, magkakaproblema ka. Bakit? Kasi nauna siya kaysa sa Diyos. Dapat ang Diyos ang superior. Ang Diyos ang dapat nasa taas at lahat ay nasa baba na. Aayos ang lahat. Amen po ba? Pagka mas inuna mo pa rin ang pera mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo kaysa sa Diyos, magkakaproblema ka rin. Bakit? Dapat una ang Diyos kaysa trabaho mo. Amen po ba? Kung saan nandun ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kung ano ang priority mo, nandun ang puso mo. Nandito tayong lahat every Sunday. Amen ba? So, ang puso natin nasa Diyos. Kontento na tayo. Yung 6 days na binigay ni Lord sa atin para harapin ang ating mga commitments, sapat na yun. 6 days yun. Tapos yung Sunday natin, 2 hours lang. After pa nito, di ba? Nandun pa kayo sa Toasted Siopaw. Tapos nandun pa yung iba sa, si Mabel, nandun sa Starbucks. Yung iba nasa SM. Di ba yung Sunday, hindi pa nga natin mabigay yung buong 24 hours kay Lord. Pero alam niyo yung meaning ng Sabat? Talagang yung isang araw para sa Diyos. Alam mo sa Israel, literal nilang ginagawa. Ultimong magpindot, mag-switch ng ilaw, hindi nila ginagawa pag-araw ng Sabat. Mga hayop nila, hindi nila inaasikaso pag-araw ng Sabat. Nakarest lang sila. Nasa bahay lang, nagpapahinga. Wala silang ibang commitment. Ano ibig sabihin? Nandun lang sila sa presence ng Panginoon. Amen? Tayo 2 hours lang. 2 hours lang. Amen? Dito ko po tatapusin yung akin pong preaching. Gusto kong bigyan po yung pagkakaiba-iba ng kaloob natin ay dapat lalong maging dahilan
para magkaisa tayong lahat. So, narinig na to ng iba, pero matagal-tagal na. Ito po yung open forum ng mga karpintero. Ng mga kagamitan ng karpintero. Unang kagamitan ay lagari. Nagsalita si lagari at nagsalita siya kay martilyo. Sabi ni lagari kay martilyo, ang hindi ko lang gusto kay martilyo, mga Kristiyano sila, turing nyo ang hindi ko gusto kay martilyo ay naturingan siya na Kristiyano, naglilingkod sa Panginoon, tapos madaldal siya. Maingay siya. Sabi naman ni martilyo, ako naman, ang ayaw ko kay Paet, sobrang perfectionist. Kala mo ay hindi nagkakasala. Sabi naman ni Paet, ayoko kay Metro. Masyado siyang mapanghusga, mapanukat ng pagkatao. Di ba sabi ng Bible, unawain ninyo yung may hinapang pananampalataya. Sabi naman ni Metro, ako ayoko kay Lagare. Kasi kaya pala siya madalas uma-absent ng Sunday sa church. Kasi lagi na lang siyang may overtime, lagi na lang siyang nangihinayang sa kikitain niya. Araw ng linggo ay lagari pa rin. Dumating na yung karpintero. Dinampot si lagari, dinampot si Paet, dinampot si Metro, dinampot yung ibang mga kagamitan. Maya-maya ay natapos ang isang napakagandang lamesa. Umalis na yung karpintero. At itong mga kagamitan ng karpintero ay biglang tumahimik. Nakatingin lang sa magandang lamesa. Nagtinginan sa isa't isa. At maya-maya, ngumiti na si Metro. Ayan, ganyan. Ngumiti na si Paet. Ngumiti na si Martilyo. At nagbeso-beso na. Na-realize nila na hindi matatapos at magagawa ang isang lamesa kung hindi sila nagtulungan. Mga kapatid, yung mission natin sa lupa, hindi basta-basta. Gusto ng Panginoon na ang sinimulan niya dito ay ipagpatuloy ng kanyang mga anak. Nandun siya sa kanan ng Ama, nananalangin para sa ating kaligtasan at tagumpay. Ang kailangan natin ay magtulungan. Gamitin ang iba't ibang kaloob para lamang ma-accomplish natin yung mission. At sama-sama tayong humarap sa Panginoon pagdating ng araw at sabihin ng Panginoon, "Welcome, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master." Ang sarap doon, lahat tayo haharap sa Panginoon, pinagtagumpay ng Diyos. We have differences. Hindi may iwasan ng kiskisan. Hindi may iwasan ng hindi pagkakaunawaan. Pero wag nating ilalagay sa puso natin, pananatilihin yan. Dapat tayong mag-stick sa kung ano yung mission natin. Amen ba? Marami tayong naranasan, marami nangyari sa church, but yung love sa puso hindi dapat mawala. Dapat manatili anuman ang mangyari, anumang season, we will continue to serve the Lord at ipupursu natin yung atin pong purpose sa mundong ito, which is to win souls and make disciples. Marami pa ang hindi ligtas, nagkakagulong mundo, ang simbahan ay dapat lalong maging agresibo sa kanyang mission. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Everybody close your eyes. Habang nakapikit ka, ang banal na Espiritu Santo'y patuloy na nagsasalita. Bawat isa sa atin ay may mensaheng natatanggap ngayon sa banal na Espiritu Santo.
Just open your heart. Acknowledge mo siya, si Holy Spirit, sa buhay mo. At focus ka. He is speaking. Pakinggan mo ang sinasabi ni Holy Spirit sa'yo. At itanim mo yan sa puso mo. Huwag kang didilat. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Si Holy Spirit lang yung focus mo. Kinakausap ka ng banal na Espiritu Santo. Some of you, kino-comfort ni Holy Spirit. Alam ng banal na Espiritu Santo, alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan, alam ng Diyos ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Alam niya na nahihirapan ka. Alam niya na nabibigatan ka. Alam niya nalilito ka. Hindi mo alam ang gagawin mo. Come on. Listen to the Holy Spirit. May nilalagay siyang mensahe sa puso mo. Some of you, nakaramdam ng takot. Fear not, says the Lord, for I am with you. Fear not, my son. Merong nag-aalala sa kanyang kalusugan. Kapatid, the Lord is your Jehovah Rapha. He is your great physician. Ano man ang kalagayan o kalusugan mo ngayon, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong kalusugan. Siya ang magre-restore nito. Siya ang magbabalik ng lakas mo. Siya ang magdudugtong ng mahaba ng buhay mo. Meron dito, matagal nang naghihintay. Lord, paano ba? Anong gagawin ko? You're asking for direction and enlightenment. This time, listen to the Holy Spirit. Nililiwanagan ka ng kanyang banal na salita. Open your eyes. Look at the Holy Spirit. He is smiling at you. Yung iba dito, niyayakap niya. Niyayakap niya. Pinapalakas ng Panginoon ang kalooban.